Narito ang mga headline news. Maayos na nagpapatuloy ang Darakbang Ministry at Ministry ng Regional Church sa Wawa, Batasan at ng Jason Healing. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message na nakaraang linggo ay The Nephilim Incident and My Mission mula sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 5 at verse 14. Magandang araw! Narito ang OLMC News. Maayos na nagpapatuloy ang Darakbang Ministry ng mga ministers sa mga bahay at pamilya ng mahahalagang miyembro at mananampalataya ng ating simbahan. Sa kasiglahan, ang Field Darakbang Ministry ay tuwing Lunes, alas 3 ng hapon, sa bahay at pamilya ni Sister Vanessa Mangawang at ipinapahayag na Assistant Pastor Mary Jane ang mensahe ng daan ng kaligtasan. Tuwing Lunes at alas 3 ng hapon ng Darakbang Ministry sa bahay nila Angel May. Sa linggong ito ay parehong ipinahayag ang mensahe ng daan ng kaligtasan at mensahe ng ating pulpit. Ang Darakbang Ministry sa bahay ni Sister Mary Joy ay tuwing Martes, alas 4 ng hapon. At ang mensaheng ipinapahayag ni Deaconess Ina ay kapareho ring nakasentro sa mensahe ng daan ng kaligtasan at ng ating pulpit message ngayong linggo. Tuwing Miyerkules naman ng alauna ng hapon ay Darakbang Ministry sa bahay ni Assistant Deaconess Jonalyn at ipinapahayag ni Assistant Pastor Mary Joanne ang mensahe mula sa New Life, New Living No. 2 na ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa iba mula sa Acts chapter 4 verse 12 at ipinapahayag rin ang mensahe ng ating pulpit message nitong linggo. Sa Calventi, sa bahay ni Assistant Deaconess Pauline, ang Darakbang Ministry ay tuwing Webes, 3:30 sa hapon. Ang mensaheng ipinapahayag ni Assistant Pastor Mimi ay ang Gospel Letter No. 2, na bakit hindi matagpuan ng tao ang Diyos, mula sa Acts chapter 4 verse 12. Nagbukas na rin ang Darakbang Ministry sa bahay ng mga bagong RVS student sa Zuniga. Ang Darakbang Ministry sa bahay at pamilya ni Remnant Kaihen ay tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon. At sa linggong ito, ang mensaheng ipinahayag na Assistant Pastor Mimi ay ang mensahe mula sa Gospel Letter No. 1, Bakit May Kalungkutan ng Tao? Mula sa Romans chapter 3 verse 23. At tuwing Biyernes naman, 4:30 na hapon ang Darakbang Ministry sa bahay at pamilya ni RVS Remnant Abriel at ipinapahayag na Assistant Pastor Mary Joanne ang mensahe ng Gospel Letter No. 1 at ang mensahe ng ating pulpit. Maayos rin na nagpapatuloy ang ministry ng Regional Church sa San Rafael, Wawa. Itinitipon ng mga remnants at mga parents doon upang magbigay ng papuri at pagsamba tuwing Martes, 1:30 ng hapon. At ipinapahayag na Assistant Pastor Mary Joanne ang mensahe mula sa New Life, New Living No. 2 na ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa iba mula sa Acts chapter 4 verse 12. At ipinapahayag rin ang mensahe ng ating pulpit message ngayong linggo. Gayon din, ang Regional Church Ministry sa Batasan tuwing Martes, alas 7 ng gabi sa bahay at pamilya ni Senior Deaconess Clara. Nung Martes ng gabi ay ipinahayag ni Senior Pastor Che Teong ang mensaheng nakasentro rin sa ating pulpit message nitong linggo. Samantala, ang ministry sa Jason Healing Regional Church ay nagtitipon at nagbibigay ng pagsamba ang mahalagang disipulo doon tuwing Biyernes, alas 5 ng hapon. Sa linggong ito ay parehong ipinahayag ang mensahe ng Gospel Letter No. 2, Bakit Hindi Matagpuan ng Tao ang Diyos mula sa Acts chapter 4 verse 12. Gayon din ang mensahe ng ating pulpit message ngayong linggo, ang The Nephilim Incident and My Mission mula sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 5 at verse 14. Patuloy nating ipanalangin ang movement ng Darakbang, gayon din ang mga ministry ng mga regional church upang patuloy na mawasak ang panahon ng Nephilim at magligtas. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message na nakaraang linggo ay The Nephilim Incident and My Mission mula sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 5 at verse 14. Unang ipinahayag sa mensahe ang sumpa at paghihirap na nararanasan ng tao dahil tayo'y nadaya ni Satanas at nahiwalay sa Diyos. Pangalawang ipinahayag ang layunin ni Satanas at ang layunin ng Diyos. Sumunod, ang rason at background ng pagkasira ng panahon ni Noah ay dulot ng 12 problema na dala ni Satanas. Pang-apat,
tulad ni Noah, tayo'y maging disipulo na handa at maging isang tao na magliligtas ng bansa at ng panahon. At huling ipinahayag sa mensahe na binigyan tayo ng Diyos ng misyon para malabanan ng Nephilim at iyon ang paggawa ng arka para sa iyong sarili, pamilya at sa iba upang magligtas. Announcement. Ngayong araw, ibibigay ang certificate para sa first, second at third Tyrannus School remnants. Mamaya alas 2 ng hapon ay devotion worship ng Jason Regional Church. Mamaya alas 7 ng gabi ay online evangelism school para sa Philippine Children Minister. Mamaya alas 8 din ng gabi ay may online meeting ang mga missionary preparation team para sa PRC. Bukas, July 14, ang pagpunta ni Pastor Kim Young-jin sa Korea para dumalo ng World Remnant Conference. Sa July 15 hanggang July 18 ay Mindanao Ministry. Sa susunod na linggo, July 20, alas 11 na umaga ay Feast of Harvest First Thanksgiving Worship. Sa July 22, Martes hanggang July 25, Bernes ay Regional Church Ministry sa Lanyera at Santiago. Sa July 24 hanggang July 25 ay Leaders Training ng World Remnant Conference. Sa July 27 ay Mascap Evangelism Camp. At sa July 29 hanggang August 1 ang Main World Remnant Conference. Nawa, sa linggong ito ay patuloy mong wasakin ang panahon ng Nephilim sa pamamagitan ng paggawa ng arka upang magligtas. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.